nabali ang buto ni Ferdy. Ang duwag-duwag mo naman, pambubuksan ni Merlin kay Ferdy. Oo na nga, daig ka pa namin. Halika na kasi, sigaw ni Hina na umakyat na rin sa puno ng bayabas. Sige ka, hindi ka namin bibigyan ng napitas namin. Susumpit na lang ako. Katawiran ni Ferdy sa dalawang pinsang nag-aakyat ng puno. Baba na kayo! Baka makita kayo ni Lola Trini. Parang walang narinig ang dalawa. Sige lang ang mga ito sa pagkain ng napitas na bayabas habang nakaupo sa mga sanga ng puno. Nainggit man ay walang nagawa si Ferdy. Tuwing tag-araw, ang magpipinsang Ferdy, Hina at Merlin ay nagbabakasyon sa bahay ng kanilang Lolo Uweng at Lola Trini sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Napakalawak ng bakuran ng kanilang lolo at lola. Nagpapaligiran ng napakaraming puno, may balimbing, siko, Indian mango, santol, at syempre, punong bayabas. Kapag nagsawa na sila sa kanilang mga luruan, ang puno ang kanilang kinalaruan. Kinabukasan, matapos mananghalian, habang ang dalawang matanda ay nagpapahinga, sinubukan ni Ferdy na umakyat din ng puno. Gusto niyang patunayan kay na Merlin at Hina na hindi siya duwag. Kahit nananalamig ang kanyang mga paa at kamay, pilit nilabanan ni Ferdy ang kanyang takot. Ay, si Ferdy nasa taas ng puno o! Hiyaw ni Hina. Naku, kumapit ka ng maigi, marupok ang mga sanga niyan. Panakot pa ni Merlin. Kinakabahan si Ferdy nang marinig ang sigaw ng mga pinsan, kaya namamadali siyang bumaba. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya, pinagpapawisan ang kanyang mga palad at talampakan. Malapit na siya sa ibaba ng puno nang biglang nabali ang isang maliit na sangang tinutungan niya. Buti na lang at nakatapak siya agad sa mas matabang sanga sa ibaba nito, kung kaya't hindi siya nahulog. Wow! Ang tapang mo, Ferdy! Hindi pa namin aakyat yung puno na yung santola. Bati ng dalawa. Habang isinawsaw sa asin ang napitas na santol ni Ferdy, nag-isip si Merlin ng iba pang laro. Sawa na ako sa bahay-bahayan, tulutuan. Maghabulan naman kaya tayo. Oo na nga, Ferdy. Dahil ikaw lang lalaki dito, ikaw ang taya, sagot ni Hina. Walang nagawa si Ferdy, kundi hambulin ang dalawang pinsan, kung saan sila nagsuot ang mga ito, sa bakuran, sa likod ng bahay at sa sementado, labahan ni Lola Trini. Hindi napansin ni Ferdy ang mga nakakalat na balat ng saging, kaya bago niya ay nataya si Merlin, ay nadulas siya. Isang malakas na ay lang ang narinig ni na Merlin at Hina. Nadapas si Ferdy at naitukod ang kanyang kamay sa semento. Crack! Masama ang naging bagsak niya. Aray ko! Ang sakit-sakit! Diyaw ni Ferdy na hindi na bigilang napaiyak. Agad tinulungan ng dalawa si Ferdy na noon ay namimilipit na sa sakit. Hawak-hawak nito ang kanang braso. Ate Hina, Ate Merlin, hindi ko may galawang braso ko. Naku po! Takot na takot si Ferdy. Baka nabali ang buto mo. Patikin na nga. Takot na rin si Merlin. Namamangga ang puso ni Ferdy at parang nangingitim. Di na niya ito may galaw, gaya ng dati. Nagmamadaling tumakbo sa bahay si Hina at ginising ang kanilang Lola Trini at Lolo Uweng na nagsisiesta. Si Ferdy, Lola, Lolo, tapat na itukod ang kamay. Hindi po niya may galaw ang braso niya. Saka po, namamaga. Naiyak na rin sa takot si Hina. Agad pinuntahan nila Lola Trini at Lolo Uweng si Ferdy. Naku! Baka nabalian ka ng buto, apo. Sinabi ko na nga, huwag akatir ang mga puno, sabi Lola Trini. Lola, Lolo, hindi po nahulog sa puno si Ferdy. Naghahabulan po kami at nadulas siya sa balat ng saging at bumagsak siya sa semento, agaw ni Merlin. Hilutin mo kaya, Uweng, payo ni Lola Trini. Nalinsad yata ang buto eh. Naku, Trini, hindi tama yun. Hindi dapat hilutin ang pilay o bali. Lalong mamamaga ito sa kaposibleng mula pa kung may nabalik ng buto, mas mawalila ito sa payos pag hinilo. Ganun pa ba yung lolo? Tanong ni natin. Sa ospital, agad sinuri si Ferdy
Nala muna siya sa X-ray room kung saan itinapat sa isang makina ang kanang braso niya. May plaque ang kinuha pagkatapos. Masakit ba yung ini-X-ray? Pasikretong tanong ni Nina. Maliban sa sakit ng bali ko, wala akong ibang nararamdaman. Bulong ni Ferdy kinahina at Merlin. Parang hangin lang. Itinapat ni Dr. Aguada ang plaka sa liwanag at nakita nila ang itsura ng buto ni Ferdy. Naku po, balian na ang mga buto. Nakahiwalay ang connection ng dalawang buto. Kailangan po natin pagdutungin muli at ang nabali at nakahiwalay na buto, sabi ni Dr. Aguada. Lalagyan po natin ng semento ang braso ni Ferdy, kaya kung tawagin natin, yun ay para masaayos sa dati ang butong nabali. Sa isang saglit, kinapitan ng semento ang braso ni Ferdy. Nagulat pa siya nang makitang plaster of Paris pala ang sementong ikinakabit, kasama ng telang malambot at benda. Matapos may malagay sa tamang posisyon ng braso ni Ferdy, maingat na inikot ang doktor ang benda sa bahaging naapektuhan. Maya-maya pa'y tumigas na ang semento. Hindi pala masakit yung sinisemento sa isip-isip ni Ferdy. Malamig lang pala ang pakiramdam sa braso. Nagulat pa si Ferdy nang sabihin ng doktor na tapos na. Huwag kang mag-aalala, Ferdy, kasi pasamantala lang ang nakakabit na semento sa iyo. Kapag nakaduktong na uli ang buto mong nabali, tatanggalin na namin yan. Siguro mga 6 hanggang 8 linggo muna yan na ikakabit sa iyo. Dahil kanang braso ang naapektuhan kay Ferdy, pinilit niyang matutong magtrabaho ang kaliwang kamay niya. Simulan niya ito sa pagsulat ng pangalan niya. Naku, balug-balukot ang mga letra. Inalahid at wala sa tamang linya. Hirap din siya kapag kumakain. Nasa kaliwang kamay niya ang kutsara at least siya sanay sumubo gamit ang kaliwang kamay. Noon niya'y naramdaman kung gaano kahirap kung hindi na igagalaw ang isang kamay. Sinundo si Ferdy ng mga magulang niya. Maraming kaklase niya ang dumalo sa bahay. Pati sina Merlin at Nina na sinundo na rin ng mga magulang nila ay kinuusap na doon muna makikitira kina Ferdy sa loob ng 2 linggo. Tutulong daw sila sa gawaing bahay kapalit ni Ferdy. Lahat ng dumadalo ay nag-iwan ng ala sa braso ni Ferdy. Hawak ang kanilang ballpen at pencil pen. Sari-saring drawing at mensahe ang kanilang sinusulat sa sementong puti. Lumipas pa ang ilang linggo. Maaga pa ay nasa klinika na sina Ferdy at ang tatay at nanay niya. Kasama rin sina Merlin at Nina. Pati na rin sina Lolo Huweng at Lola Tini. Ngayon ang takdang araw na ng pagtatanggal ng semento sa braso. O Ferdy, tatanggalin pa ba natin ito? Sanay ka na rito eh. Biro ni Dr. Aguada. Dok, sabik na nga po siya sa paggamit ulit ng kanang kamay. Sagot ni Merlin. Gusto na pong makalaro ng Beyblade, dagdag niya. Gustong nagtanggal ang cast, nagulat ang magpinsan sa nakita. Ay Dok, bakit po parang pumayat ang kanang braso niya kumpara sa kaliwa? Tanong ni Merlin. Ay kasi matagal na napaghinga ang kanang braso sa loob ng semento. Bago luluyang umuwi ay may binulong si Ferdy kay Dr. Aguada. Tapak ngiti ang doktor at tumangin. Kinabukasan, sa kwarto ni Ferdy, nakita ng 2 pinsan niya na may kakatayo roon ng isang malaking glass case. Laman nito ang sementong ginamit sa braso ni Ferdy, kung saan nakasulat ang mga hiling at panalangin ng kanyang mga kaibigan at kapamilya. Lahat para sa kanyang maagang pagagaling, isang napakagandang at pambihirang alala. Nabali ang buto ni Ferdy.